Mga higala, kumusta o maayong adlaw dakbayan sa Oroqueta. Welcome sa atong programang HKOK, Hisgot Kalambuan, Oroqueta kita. Medyo taw-taon na ang ato ang programang wala na usab nato na update. Pero karong higayuna anhita sa buhatan sa City Agriculture tungod kay daghan nga mga maayo nga mga balita nga angay nato ipasupot sa atohang mga kaigsuonan ilabi na kato mga farmers. Duha ni ka topic karon ang paghatag sa suporta sa atohang mga mag-uuma o sa atohang mangingisda dinhi sa dakbayan sa Oroqueta. Ato ni humay-humayon pero unahon nato hisgot ang mga mag-uuma tungod kay daghan ang mga nahatag nila nga benepisyo gikan sa atohang gobyerno pinaagi pod sa atong City Agriculture. And this time atong hinabion si City Agriculturist Noel Piula para usab maghatag ninyo sa kumpletong detalye kung unsay mga maayong balita para sa ato ang mga farmers. Una, ato na siyang hatagag higayon nga makatimbaya usab sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta. Sir, maayong adlaw. Maayong adlaw kanimo og sa imong kauban, Ma'am Joan. Labi na gid katong mga atong mag-uuma and mananagat din sa atong dakbayan sa Oroqueta. Salamat ag dako nga ang suporta sa atong mga lokal nga kagamahanan. Inaagi sa atong halangdong mayor Lemuel Acosta o sa iyang mga konsyales naghatag yun og dako nga pagtagad sa atong pang-agrikultura nga kalambuan. Okay, sir. Nahibaluan naman yun nato, sige nato balik-balik nga ang atuhang provincial government naghatag og full support sa atuhang mga mag-uuma. Usa na may atuhang status karon sa atong update. Padayon ka na, Ma'am Joan, no? Kanang programa sa atong halangdong gobernador and of course with coordination po sa atong local chief executive, yes. No? And mamanggali na karong si manahuna gikan atong Martes 24 Miyerkules di ay nang apod-apod na punta og abono sa atong mga mag-uuma sa rice. Dayon pasalamat ag dako nga ang DOST naghatag pod og foliar fertilizer nga 1,500 ka botilya nga tag 1 liter each. So maotoy ka akibat sa abono nga inorganic fertilizer nga gihatag nato gikan atong Miyerkules hantod karon. And tanan nga mga areas nato nga dunay rice farm, so sama sa Libada Tatama, Pines, Dagatan, San Vicente Alto, Talairon, Bunga, Magapangi ug Mubod, ato nang giapod-apuran ana nga mga fertilizers nga gihatag sa atong gobyerno. So sa tugpat tanan gyud ang nakadawat katong mga registered farmers. Registered farmers, of course. Sir, unsay plan nahibaluan nato nga ang Philmeco naa naman gyud nanghatag naman gyud og suporta Philmec. Yeah. Nahibaluan naman gyud nato nga ang ato ang mga farmers nahatagan naman gyud suporta sa ato ang provincial government dayon inabagat pud sa ato ang city local government. Ang nahibaluan nato nga ang Philmec naghatag og duha ka rice mill nabutang diri sa Oroqueta usa sa Tangog. Then unsay plano unsa na ang status nato karon sa maong gihatag nga rice mill? Sigon sa MOA nga pag-assignan siguro nato sa in between the local government of Oroqueta including the province sa Philmec or Department of Agriculture Regional Office 10 nga mo counterpart ta og structure nga pagabutangan niini including the area. So pasalamat ag dako nga ato ang gobernador alang doon Governor Waminal naghatag og luna dito sa may Binavista katong former nga rehab center nato. Okay. Nailuna dito and kamulo karon nga gi-construct ang maong edipisyo and more or less diha na sa akong nahibaluan na sa mga 80% done ang maong building pagabutangan sa ato ang rice mill na ihatagay puhon sa Philmec, no? DA Region 10. So
dako-dako na ang kapasidad ni ana, andun na pay dryer nga para sa humay nga electrically driven, no? So di na makinahanglan og init adlaw, bahalag ulan, pwede na to dito mapauga atong mga humay. Most possibly isa na sa mga katapusan siguro nga intervention or ihatagay nga kaayuhan sa atong lokal nga pangagamanan diri sa province o sa atong city nga ang farmer di gyud makagasto og dako and makadako sa ila ang income sa ila ang pag isip farmer, isip rice farmer. Dako gini siya mahatag na tong kahamugaway sa atong mga farmers or no, tungod kay ang pag-ugmad pa lang daan dako na kayo sila o males ikumpara sa ilang kahimtang sa unang panahon, no? Then karon na naputay rice mill, unsa may plano nga pwede nato magamit, unsay target nga panahon nga atong magamit ang rice mill? Unang-una na to ni by phase, no? Kay nagsugod man ta from cultivation to harvesting. Yes. So ang crude nga pang kwinta-kwinta nga imbis makagasto ang atong farmers og mga 57,000 pesos sa isang hektarya, from cultivation to harvest. Per crop, no? Per cropping. Sa diha pa lang daan nga phase, makuha ana siya og more than 27,000. So labos ka to nga. Labos ka to nga, ang gasto uno na lang sa to ang mag-uuma. So dako na jud kayo. Hinahinay siya, sir, no? Hinahinay hantod siguro. Gikan sa pagdaro, gitabangan ba nato sila, no? Hanto land prep, dayon subsidy sa fertilizer. Yes. So dako gid na ang katabang. Yes. Mo na nga karon kung maabot ang panahon nga doon na sila produkto or harbisonon nga rice, ang atong lokal nga pangagamahanan nagplano nga dugangan pa jud. Kay nga naman gumikan anang umabutay nato nga this year na nga rice mill ang atong kagamhanan, lokal nga pangagamahanan nay plano nga paliton ang abot nila nga rice sa gusto ra pong baligya, of course. Dayon tingali ang mahitabo nga ang presyo medyo diferensya gamay sa mga local entrepreneurs nga nagakuan pod ana nga industry, no, sa rice industry. And of course siguro murag daghan-daghan pa nga benepisyo ana pananglitan karon kanang mga ginagmay nga mga tarha-tarha din or whatever. Basta kay ang plano nga aron mapadako gyud ang income sa ato ang mga lokal nga mga farmers. So bisan patuod nga kaning ang uban siguro maghuna-una nga kompetensya ta sa mga komersyante, pero ang mahitabo manggod ana whatever be the production or the produce nga mga rice, no, nga mapalit sa atong lokal nga gamahanan, baligya po na dili sa merkado kundi dili sa mga empleyado nga lokal din sa atong syudad. So wala taga kompetensya sa katong mga traders, dayon doon na po'y limit siyempre. Kay ala-alang base kung manegosyo pod sila, no? Ang ato lang din nga tan-awon pod siguro mo katabang ang City Agriculture Office ana o ato bang lokal nga DSWD kung pagdeterminar sa ato ang pila gyud ang konsumo sa usa ka empleyado matag sa isa ka empleyado. Kay siyempre do naman tay national average nga sa isa ka tao sa isa ka tuig kinahanglan magidna og not less than 166 kilos of rice ang per capita consumption ana. So mao ra na siguro yung mga basihanan puhon kung operational na atong galingan. Okay, para sa nato mahatagan sa nato o seguridad ang atong mga taga merkado, no, nga basin makadungog sila ni magpanik sila, huy
dili na maapektuhan atong negosyo. Okay, dili trabaho sa gobyerno nga mag-compete sa business. Dili. Serbisyo ang ato. Muna buhi-buhi lang sir no kay atong gikumpra sa gobyerno ang humay sa farmers nga mas mahal-mahal ang pagpalit para mudako sa ang income sa farmer. Pero ang abot ato lang ning i-reiterate para sa klaro sa atong mga katilabi natong nagbaligya og bugas. Ang local government nagpalit sa humay sa mga mag-uuma nga gustong ibaligya nga mas mahal sa kumprada sa uban sa gawas. Then ibaligya ang abot adto sa nga humay ibaligya sa mga empleyado nga limitado nga good for consumption sa atoang mga empleyado sa local government aron sad sila dili basin ba nga magpanik sila sa atoang ma-misinterpret nila. So both sides ang gitanaw sa atong local government. So unsay mahitabo sir sa katong dili gusto nilang ibaligya ang humay, magbayad ba sila sa rice mill or unsay ilahang mga obligasyon? They have that freedom. Yes. Nga pwede nila ibaligya sa to ang local government kung gusto nila. Pwede po nila nga ibaligya sa lain. So gusto silang magpagaling lang. Kung gusto sila pagaling, bayad na po sila sa normal nga bayro nun na isip magpagaling. Kung gusto po nila ipadry din mabayad po sila sa normal nga amount. Kay para po sa mga expenses. Of course, kay tan-awon man po nato na kay dili po na permibiya ginansi, no. Bisan patas-patas lang kay break-even lang okay na ibot ato sa galingan nato doon natay income nga makabayad tag kuryente, makabayad ta sa mga tao nga nagtrabaho din it's okay. Pero at least kanang diha ra sila makabenepisyo sa wala na tarha-tarha katong deduction kung siguro kanang tara paghisgutan pa nang naamam. Kay siyempre dili malikyan kay pananglitan karon na may atong mga kaigsuonan ng mga farmers nga gobyerno bitaw ni black bas-on na to ni aron mabugat, di ba? So ato po nang tan-awon. Doon na siguro po ma-check and balances ana. Okay, aron pud tan-awon pud ang sitwasyon sa ato. Dili man ta makaingon gyud nga di walay naagi na siya kay form part of penalty po na siya. Okay. Sige sir, napakay gustong idugang kalabot unya na ta mo move sa atohang mga fisheries dato mga kaigsuonon katong mga fishermen. Ani sa ta mo focus sa ato ang mga farmers napakay gustong wala na to nahisguti karon nga gusto na tong ipaabot. Siguro ang malipay tagdako nga gitagaan na pud tag usa ka tractor gikan sa Pelmec and bisan tuod medyo gamay ra na siya pero at least makatabang na pud sa ato ang programa karon nga kung mahimo pa lang paubsan o gasto o ang sa isa ka farmer ang iyang gitikan. So nakaroon din ang ato ang bag-ong 4-wheel drive nga tractor available na siya and of course kay isa pa man first come first serve siguro basis, no? Dayon tan-awon pud nato kung ang gi-request angay pod ba nga ato ang pagatagaan kay of course na mga requirement kay basin pa lang unya wala pug ka marehistro isip bonafide nga farmer dapat lang magparehistro ka. Okay. Natilawan na gid nila ang gi-promise sa atohang gobyerno nga naagyo na kung suporta nga gihatag sa gobyerno sa atong mga farmers. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Pero moabot ra gid na sa mga panahon nga ang giingon ni governor nga 100% support sa ilaha. Moabot ra gid na nga time, sir. Pagkakaroon na patas katunga-tunga, di ba? Wala pa siguro para nako na patas mga 1/3 nga. 1/3. Pero at least ang ilang expenses nakuha nagdako more than 50%. Dili na kayo bugat sa atong mga kaigsuon ng farmers. So, sa balik-balik na to nga interview, sir, mostly ang atong isgutan is ang atohang mga mag-uuma.
Anita, mura medyo nakoy nadungog ang kaayuhan sa atong mga kaigsuon ng mangingisda. Pwede siguro na to hatag na to sir para sa dili maubos sa mga hugpong. Yes, ma'am. Actually, doon na tayo survey nga conduct last year. Yes. And doon na po guidelines nga gipasupot sa ato ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kay doon na po sila programa nga para makatabang po sa itong mga gagmay nga mananagat. So ato tong gipahigayon ang maong survey secretly. Okay. Actually, dayon kasi kahimo ka mo gyapon. Yeah, the City Agriculture Officer and katong ato ang staff nga mo'y nagdetermine kung angayan ba ka tagaan o baruto. Pero ang number one gid ani is katong mananagat nga wala gid baruto. So ang ato ang City Agriculture karon nila pinakining sa fisheries nga side naghatag na ay planong muhatag og mga baruto sa walay mga baruto. Sa walay mga baruto. Nga mga rehistrado. Rehistrado, nga fisherman. Okay. So sa regular program sa BIFAR, doon na tay 7 ka buok nga human na daan. Baruto nga igo na lang sila mutaod og katig, then larga na. Pwede na nila masakyan. Pwede na masakyan. Dayon kaning 65 ka buok nga to be constructed by them. Ang mismo ang mananagat nga mabenepisyohan ini mo construct sa baruto nga abagan sa BIFAR 10. Okay. Tanan nga materialis ihatag sa BIFAR, tudloan sila unsaon paggama sa baruto nga dili wooden ha, katog yung kuan gyud murag plastic na. Dayon pagkahuman ila na to dayon kay ang kuan karon ang trend karon is kinahanglan magpasingot pud tagamay at deserta makaangkon dili gid dul out. Dili gid dul out. Tagaan gid sila. Na responsibility. Okay. Tinuod. As in nga imo gid nang baruto. Kay kung gihatag ra na nimo mura ba og medyo gan na sayon ra kayo balakag maguba na ina na ba. Dili kay mo amping tungod kay. Ay natag ra daw niya. Wala kay pagpangga. Okay. Same sa qualification sa katong 7 ka mga baruto. Yeah, same. Walay mga baruto gyapon. Kanang walay baruto gyapon. And of course, isa na is membro sa mga purpose. Isa na. Para usab nga ang mga 4Ps na sila kapanginiguhan. Hata muhimo ka ang mga membros 4Ps anang dawat sir nga ang ilang gilikayan pud ana kay ang gitan-aw sa gobyerno di ba kung naanay kapaninguhaan ang mga membro sa 4Ps posible daw nga mawala. Diha na sila mag-graduate. Diha sila mag-graduate na di pa na sila gusto nga mag-graduate sa 4Ps. Dili lang nato general pero mostly. Pero kana manggod siyempre term pa lang daan na nagat ka pabuinas-binas sa mga puna. Okay. So dili good ingon nga mo stable. Although na po yung mga daghan po nato nga mananagat nga mao ra gid na ilang gisaligan isip livelihood pero na maayo man ilang kinabuhi. Depende na sa tao. So kana tingali ang nakita po sa atong government nga of course para makuhaan po siguro ng purpose. Lagi. Kay ug si mayor pa atohang i-quote si mayor maglibog siya ma-additionalan ang slot sa atohang 4Ps member din sa Oroqueta. Yeah, kay maglibog siya malipay ba siya or mag-uol tungod kay ug ma-additionalan so sa to pa daghang nagkalisod pa diri sa Oroqueta. Siyempre problema gina sa LCE na to. Bisan ako mismo di ka mabalaka na nga daghan ang 4Ps. No good. Ang kalidad sa panginabuhi lugar sa ato ang dapit is minus gyud. So mo na nga kung sa hinay-hinay lang ang pamaagi kung ang intervention sa atong government both local and national na makadagay-day gyud sa atong mga kaigsuonan din sa atong dapit. Okay. So lami kay paminaw nung moranag na patas na natay kaayuhan para sa atohang mag-uma nasabtay kaayuhan para sa atohang mga fisher folks. Karon libreng baroto mga 60 kapin siguro na 72 total. 72 ka mga kaning mangingisda nga mahatagan ng libreng baroto. So naay gamunon pa
na apoy kumana. Mana. So pabuto na lang na to, at least na ay gihatag nga And assistance. siguro ka nang matagaan ug baruto tagaan pag yun og mga kay uso man sa tuwa dire pang lumiyagan bitaw. Tagaan pag yun na sila og set kanang para pamasol ang jigger. Tawag na jigger. So 100 kabuok na 100 cassettes na no. Then siguro dunay uban ana posible nga tagaan pa og pukot. So kanang 72 ka mga walay mga baroto nga gustong tagaan yung baroto sir, na mo yung mga list. Yeah. Kinsa sila. Mao gito sa naingon na nako nag-survey ta secretly Okay. last year. So mo pigi basihan. Mo tay gibasihan. So wa pa sila kay balo. La. So, sa mga ato mga kaigsoon ng mga mananagat, labi na katong walay mga baroto pa, siguro moabot na ninyo ang inyo dugay na ninyong gipaabot nga mahatagan mo og assistance gikan sa ato ang gobyerno. So matabangan ang inyong ma-uplift or mapauswag ang inyong panginabuhian. So hinahinay nato ni palingkamutan sad o mo-cooperate sad ta kun unsay mga hangyo sa atong city agriculture na sila yung mga panawagan nga gustong ipabuhat ninyo, hinahinayon sad nato og di gyud hinahinayon ato yung i-follow para sa kinitanan sa inyong haman nga mga kaayuhan. Di ba sir? Siguro doon ako'y madugang na siguro Ma'am Joanne kay doon ay probable this year nga ang Department of Agriculture Region 10 muhatag na to og bodega para sa any agricultural products na ibutang din na. And din na ang Tagaraed, survey na ang area dapit sa ato ang dito sa Loyo dapit sa may agyanan pa ingon sa bet office. And okay na siya. Ang gipaabot na lang nato siguro is MOA. Ikaduha, apil ni ana siguro sa nga ma-improve kani ato ang biological control laboratory. Padak ana siya, no? And doon na budget ni ana sa ato ang nga gikan sa ato ang DA10. Apil na ni ana pod ang ato ang propose nga freshwater hatchery para pagpakusgan man nato ning inland fisheries industry nato sa ato ang mga potential areas kanang water areas nato nga potential for aquaculture project. So gahinay-hinay na ta karon o gahimo ni ana, and siguro by next week makuha na tong MOA ato nang i-presentar sa ato ang LCA, local chief executive, kung tapos siya na mo endorse ana sa SP nato. And kung mahitabo na siya ang BIFAR gani mura oga atat na ang BIFAR kay gani bisan pa wala pa makuha ang say na MOA murag naghinay-hinay na sila padala o mga gamitunon para himuon na ni ana. Mamanggali na nga isip tugbang po silang murag giganahan gid sila nga project ana kay the first LGU sa Region 10 nga nag-request ingin ana nga proyekto. Kay nakita nila sa atong project proposal nga why not nga sinan ka ang Oroqueta lang nakauna nga magama og freshwater hatchery nga na may ilang hatchery. So ang among rason ato manggod Ma'am Joanne nga para ang burden sa BIFAR sa pag-supply og mga gikinahanglan nga mga freshwater species makuha-kuhaan. Why not imo na to nga satellite? So ingon ana siya ang nahitabo mao nga atat ang BIFAR 10 ana kay nakahuna-una ang ato ang lokal nga pangagamhanan nga magwama ni ana. So this year I think it will be operational, and by next year bisan tuod mo retire na ko siguro Ma'am Joanne pero nakita nako nga mura og siguro pinaagi ni ana mapakusgan ang atong inland fisheries industry. Kasi himuon sa gusto interesado nga mga mo venture ana. Of course, magama sila sa ilang kagalingon ng pispan, and we will supply the necessary fingerlings for that matter. Okay, dahil kayong salamat sir.
mensahe o nakay gustong mensahe para sa atong mga fisher folks o sa atong mga farmers? Siguro ang ako lang hangyon atong mga mananagat o atong mga mag-uuma, from to time bisita sa ato ang City Agriculture and Fisheries Office. Open na atong opisina from Monday to Friday 8 AM to 5 PM aron nga masayod po ta ug unsay mga kalambuan, mga recent nga developments para sa ato ang panguma o pagpangisda. Kana lang siguro ako ang mga last words kita sa atong mga katawan sa Oroqueta. Okay sir, daghang kayong salamat Sir Noel B. Piula, ang ato ang City Agriculturist dinhi sa Lakbayan sa Oroqueta. Ang kauban si Rulix at Tasuda, atong cameraman, kasi na lang na isa. O ako si Joanne sa Rigumban Tasuda. Mayong adlaw.